Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Si General Torre nakikipagbardagulan sa mga DDS. Napipiko na si ano si ah, ano? Itong si General Torre napipiko na dito sa mga DDS. Oh, ang maganda dito kay Torre, talagang pag mayroong bira sa kanya, ah, kina-counter niya kagad, hindi niya pinapalampas. Aktibo sa social media itong si Torre. Aktibo ito sa social media. Kaya pag may mga bira sa kanya, hindi niya pinapalampas. Kaya nga nag-comment nga si Attorney Jess Falses. Sabi ni Attorney Jess Falses, General Nicolas Torre III quickly and personally smashing the trolling of DDS bloggers is very good energy. The kind of energy that will ensure he does not become a victim of fake news and troll farms in 2028 if ever he decides to run. Bravo. Ha? Ayan mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Yan yung yan yung sabi ni Attorney Jess Falses. Kaya ang dito mga kabunyog, mga kababayan, saludo si Attorney Jess Falses kasi pag mayroong mga bira sa kanya, mga komentaryo kay General Nicolas Torre, hindi niya pinapalampas, sinasagot niya kagad. Parang ibang-iba kay Lenny, Si dating Vice President Lenny Robredo noon, masyadong mabait. Hinahayaan niya. Sa bagay, nagsabi na rin naman si dating Vice President Lenny Robredo, recently ang sabi niya, natuto na siya sa ganun. Mali yung ginawa niya na yun. Hinayaan niyang makabwilo itong mga DDS na to, itong mga trolls na to. Kaya ngayon, si General Nicolas Torre, talagang sumasagot siya. Siya mismo mayroong isa, yung mayroong isang vlogger, mga kabunyog, mga kababayan, itong isang nagngangalang Gastly Garcia ng Davao City. Nag-post yata itong Gastly Garcia, sabi yata, palamunin niya raw si Torre. So, ang ginawa ni General Nicolas Torre, sabi niya, bago tayo matulog, sagutin muna natin itong si Gastly Garcia ng Davao City. Sabi niya, palamunin niya raw ako, kaya pinost ko ang tax paid ko noong 2022 na 253,511. Ikaw, Boss Gastly, magkano ang tax mo na sinasabi mong nilamon ko? Antay ko ring i-post mo ang W2 o ITR mo, boss. Sagot ni Nicolas Torre III. Ayun, matindi, Ganun si General Nicolas Torre. Sinasagot talaga yung mga atake sa kanya. Ay syempre, pinuproyekto ng mga DDS si General Torre na atkihin, siraan. Kasi nagdideklara na si General Nicolas Torre na halos sigurado na ito tatakbo sa 2022 ay sa 2028 Pwedeng senador, pwedeng presidente, vice president. Basta national position ito. Kaya siyempre nakikita ng mga DDS malakas ito. Pinuproyekto na nila na siraan. Si General Nicolas Torre naman, ayaw niyang hayaan na kumalat yung mga fake news na yan, mga paninira sa kanya. Sinasagot niya talaga. Kaya sabi ni Attorney Jess Falses, maganda yan. Tama si General Nicolas Torre, huwag niyang hayaan na siraan siya at kihin ng mga trolls. Tama yan, sinasagot niya. Kasi kung tatakbo nga siya sa 2028, hindi pwedeng yung ganon. Hayaan niya na lang. Kasi yung lesson nga kay dating Vice President Lenny Robredo, ang pagtingin noon ni dating Vice President Lenny Robredo, wala namang maniniwala diyan. Yan trolls naman yan, fake news yan, disinformation. Intelligent naman ang ating mga kababayan. Hindi. Mahirap din sa mga tao na alamin alin yung fake news, alin yung disinformation. Minsan kailangan mo talagang sagutin ang bawat atake sa'yo. Paninira, fake news, disinformation, para malaman ng ating mga kababayan.
Hmm, Kaya lang ang masasabi ko rin lang kay General Nicolas Torre, ano talaga, 'wag din siyang masyadong ano, 'wag din siyang masyadong, anong tawag diyan, onion skin. Pag-ibahin niya rin yung comment sa kanya na well-intentioned naman, ah, saka dun sa mga naninira lang talaga sa kanya, pag-ibahin niya rin yun. Kasi ako halimbawa, paano kung may nakita rin ako kay General Torre na, maganda rin, mapuna din siya, makomentahan din siya, constructive naman yung criticism natin, ay dapat i-take niya yun na constructive yung criticism na yun. Baka naman, hindi niya i-welcome yun at anuhan niya tayo, bardagul gamitan niya rin tayo ng bardagul. Ibig sabihin, gamitin niya lang yun sa mga alam niya naman na naninira talaga sa kanya. Pero yung nagbibigay lang ng constructive na criticism, i-appreciate niya rin yun. Huwag naman siyang masyadong ano, parang lahat na lang may sinabi sa kanya na hindi maganda, aanuhin niya. Ano ano lang, oh yan ano ko rin sa kanya yan. Hindi naman kasi kami close niyan eh. Nagkita kami niyan sa isang hearing. Binigay niya yung number niya, binigay ko rin yung number ko. Oh, ano yon? Pero hindi naman kami close. Oh, tapos nung bandang huli ano, marami ng ano sa kanya lalo na ano na siya, na natanggal na sa pagka-PNP chief. Hmm, Masyado na siyang busy, ayaw niya na ng mga medyo nag-ano siya, nag-control siya ng mga content sa social media. Ano ano niya 'yon, maano rin siya, pero na-appreciate niya ang social media. Alam niya kung gaano kahalaga ang social media. Gano'n yung usapan namin no'n, eh. Hmm, Kaya lang, bagamat alam niya kung gaano kahalaga yung social media, sana rin ma-appreciate niya rin na mayroon namang nagko-comment sa kanyang hindi naman negative. Hindi naman lahat ng nagko-comment ay para sirain siya o troll o DDS yan, hindi. Lalo na kakampi niya naman. Nagpapaabot lang ng ano, sana maano niya 'yon. Anyway, um, tulad nga sabi ni Attorney Jess Falses, okay yung ginagawa ni General Torre na nagka-counter. Kasi kung hindi kakalat yung mga paninira sa kanya, eh. Okay, so magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.